buong Pilipinas na sorpresa. Remulla at Marcos administrasyon ngiting tagumpay na. Mga pamilya ng biktima nabuhayan ng pag-asa. We can expect na yung tubig ay medyo hindi masyadong clear, no? Medyo murky. Pero dahil po sa mga equipment na pinapahiram po sa atin ng PCG at mga equipment na ipapahiram ng hopefully ng Japanese government, we are quite confident that we can get a good picture of what it looks like down there. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ito'y hindi simpleng balita. Ito'y bangungot na bumalot sa buong Pilipinas. Ilang taon lang naghihintay ang mga pamilyang winasak ng isang larong naging pangis ng isabong. Ilang gabi nang walang tulog, ilang panalangin na ang isinuko sa hangin, ilang luha na ang naipon sa bawat retrato, sa bawat alalang hindi na maibabalik. Ngunit, sa ilalim ng tubig ng Taal, isang sako ang bumulaga sa mga mata ng mga otoridad. Hindi ito ordinaryong sako ayon sa DOJ. What appears to be burnt human bones ang laman. Hindi ito bahagi ng planong search. Preliminary inspection pa lang ito. Pero bakit may buto na? Bakit sunog? Bakit ngayon lang? Hindi pa tiyak kung ito'y tunay na buto ng tao. Forensic test ang kailangan. DNA matching, katunayan at katibayan. Pero ito'y hudyat. Hudyat ng pagbabalik ng pag-asa. Hudyat na baka nga may katapusan na ang matagal ng paghihirap. Kamakailan lang, inatasan ni Pangulong Marcos ang isang full investigation. Justice Secretary Remulla humiling ng full deployment, divers, drones, ROVs, lahat. Pero bakit ngayon lang nila ginala ang Taal? More than 30 ang nawawala mula pa 2021. Pero nasa 100 daw ang missing sa Bungeros. Ilang ulit ng inaral, ilang report ng lumabas, pero ngayon pa lang may concrete evidence. Kaya hindi lang ito investigasyon, ito'y panunumbalik ng tiwala o tuluyang pagguho nito. Nakuhanan ng video ang paghakot ng sako, may mga larawan, may mga fragmentong maitim, tila sinunog. Ang mga pamilya nabigyan ng konting ginhawa, konting pag-asa. Pero paano kung hindi iyon ang mahal nila sa buhay? Paano kung muli na namang madilim ang resulta ng DNA? Hindi lang ito laban ng mga pamilya, ito'y laban ng buong sambayan ng Pilipino, laban sa kasinungalingan. Kung kaya ng isang sistema na ilibing ng literal ang mga bangkay ng Sabongeros para lang pagtakpan ang kasalanan, sino pa ang ligtas? Sabi ng eksperto, posible pa rin makuha ang mga labi sa Taal lalo na't hindi ito sulfuric crater ng bulkan pero maputik, malalim. At kung totoo ang sinabi ng mga informant na nilagyan pa ng sandbags ang katawan para mas mabilis lumubog, sinong kayang gumawa noon? Di organisado, malalim, may koneksyon, may impluwensya. CIDG, PCG, DOJ, drones, divers, lahat na raw ay gumagalaw. Pero hanggang kailan bago natin marinig ang pangalan ng mga utak ng krimeng ito? Hanggang kailan tayo maghihintay ng hustisya na hindi pinapaboran ang mayayaman at makapangyarihan? Ngayong unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan, ngayong kahit papaano
May sagot nang ibinubulong ang Taal sa tahimik nitong tubig. Ngayong tila ngiting tagumpay na ang nasa labi ni Remulla at Marcos administration. Ang tanong, ito ba'y totoong tagumpay para sa bayan o tagumpay lang sa imahe nila? Kung ikaw ang nawalan, kung pamilya mo ang nawalan, tatanggapin mo ba ang sako bilang sapat? O sasabihin mo, gusto kong makita ang buong bangkay ng katotohanan? Biktima man tayo ng nakaraan, pero sa pagbangon ng tubig ng Taal, Pilipinas, baka ito na ang simula ng pag-ahon. Have mercy, O God. Ngunit matapos ang lahat ng ito, ang pagkakatuklas ng mga buto, ang matagal na paghihintay ng mga pamilya, ang tila tagumpay ng gobyerno, hindi mo maiwasang itanong, nasaan si Kristo sa lahat ng ito? Sa gitna ng kawalan, sa ilalim ng madilim at malamig na tubig ng Taal, may mas malalim pang tanong. Ito ay ang nasaan ang pag-asa. At dito tayo dadalhin sa isang makapangyarihang paalala. 1:11 verse 25. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay. Ito'y mula sa ating Panginoon Hesus. Sa mata ng tao, ang sako na may laman ng mga sunog na buto ay simbolo ng wakas. Ngunit sa ating Panginoon Hesus, ang kahit pinakamasaklap na katapusan ay maaaring maging simula ng isang mas dakilang layunin. Muling pagkabuhay, pag-asa sa kabila ng libing, liwanag sa gitna ng lawa ng kadiliman. Ang mga pamilyang nawalan ay may karapatang umiyak, pero sa ilalim ng kanilang luha may tinig na isang tagapagligtas na nagsasabing, hindi natatapos ang lahat sa kamatayan. Ako ang buhay, na binabanggit ng ating Panginoon Hesus. Kaya kung ikaw man ngayon ay nawalan ng minamahal, ng tiwala sa sistema, ng lakas ng pakikibaka, alalahanin mo ito, ang kay Kristo, hindi natatapos sa sako ang kwento. Ipikit mo ang iyong mga mata, sandali, isipin mo ang tubig ng Taal, malalim, tahimik, misteryoso. Ngunit sa ilalim nito, may katotohanan na unti-unting lumilitaw. Ganyan din ang espiritu ng ating Panginoon Hesus. Hindi mo agad makita, pero siguradong kumikilos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kalituhan, kasinungalingan at pagdadalamhati, Ikaw ang aming liwanag, Ikaw ang aming buhay. Turuan niyo po kaming maghintay, maniwala at kumapit sa iyo hanggang sa makita namin ang hustisyang kaloob mo dito man o sa inyo muling pagparito. Iyo pong gabayan ang aming bansa at ang buong mundo. Salamat Panginoong Diyos sa inyo pong paggabay sa amin at patnubay, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.